Hi guys, welcome back once again. Advice for this is ang pinag-isa ng Diyos. Anak, ay huwag paghiwalayin ng tao. Ganito po yun, once ang isang tao kinasal sa altar at pinag-isa ito ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, huwag po natin paghiwalayin ng tao. Meaning, paghiwalayin ng tao, ito ay yung isang tao mangangabi siya dun sa may asawa at kukunin niya yung kapartner ng isang tao, ay masama po yun. Huwag po tayong gumawa ng ikasisira ng kaluluwa natin. Huwag po tayong mangabit. Malaking kasalanan yan ang pangangalunya. Sabi nga ng Diyos, mahalin mong kapartner mo. Once na yan ay minahal ang panindigan mo, pinasok mo yun eh. So kapag pinasok mo yun, alam mo yung mga dapat consequence na dapat mo kaharapin. Siyempre, nandyan yung bad side at good side. Hindi lang puro tayo sa nakatingin sa good side na puro kaswitan. Wala pong ganun in reality. Pero mas malamang po ang bad side. Siyempre, makikita mo dyan tunay na ugali ng kapatid mo once na nagsama na kayo, diba? So, kailangan bago ka papasok sa karelasyon mo, panindigan mo pakasalan to, kilalanin mo mabuti para hindi ka napapasubo sa sitwasyon na ayaw mo pala sa kanya na sa ugali niya. So, kikilalanin natin. Kapag nakilala natin at ayaw natin ugali, di pwede tayo pang lumayo kasi wala pa tayong paninindigan sa kanya kung kasal, di ba? So, habang magjowa pa kayo, kapag kinikilala niyo pa isa't isa, nakikilala mo na siya na ganun ugali niya. So, iwas-iwas na tayo kung ayaw mga ganun ugali. Pero pag mahal mo, hindi panindigan mo sa hirap at ginhawa, maging makasama mo siya. Pero kapag nagsama na kayo, tapos alam mo yung ugali niya, ganun, tapos hihiwalay ka pa, sasama ka pa sa iba para mangabit, hindi po maganda yun. Nagkakaroon po tayo ng pagkakasala. Sabi nga ng ating Diyos, mahalin po natin ang ating kapartner na katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili ng buong puso, lakas at kaluluwa. Kapag nagmamahal po tayo ng partner natin, ng katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, na-approach natin o bibigay din po natin yun sa kanya. Kaya ikaw mahalin yung kapartner mo ng buong puso't kaluluwa mo, panindigan mo yan, minahal mo yan eh. So, huwag mo siyang saktan kasi masasaktan mo yung feelings niya kapag humiwalay ka o ng babae ka o nangalo niya ka sa iba. So, ang gagawin po natin, patatagin mo lang yung pananalig mo para hindi ka matukso ng demonyo. Patatagin mo po na huwag ka pong madala sa mga demonyo. Isipin mo yung partner mo, masasaktan mo. May feelings mo yan, huwag po natin sila saktan. Kasi kapag naramdaman nila na masasaktan sila, parang sinaktan mo na rin po natin ang Diyos, anak na si Jesus Christ. Sabi nga niya, ang Diyos, anak na si Jesus Christ, kapag sinasaktan natin ang kapwa, parang siya na rin po yung sinasaktan natin. Kapag minumura natin ang kapwa natin, parang siya na rin po yung minumura natin. Kaya ikaw, dahan-dahan din po sa pagmumura, paggawa ng kasalanan, parang minumura na ginagawa natin ng kasalanan ang Diyos, anak ng buhay, na nasa langit. Magbago na po tayo, magsisi sa mga kasalanan gawa natin, at talikuran na po yun. At magbalik loob po tayo sa ating Diyos, anak ng buhay na si Jesus Christ. At magbago na po tayo at magsisi. At ang gawin lang po natin lahat ay magmahalan, magtulungan, magrespetuhan dito sa ibabang mundo. Mahalin ang mga magulang natin at respetuhin, at higit sa lahat, manalig mo ng patalataya lang po tayo sa nag-isa nating Diyos, anak ng buhay na si Jesus Christ. Meron po tayong tatlong Diyos, hindi lang po ang ating Diyos, anak na si Jesus Christ. Meron po tayong Diyos Ama na Creator dito sa ibabaw nating mundo, ang Diyos Anak na ating tagapagligtas, at Diyos Espiritu Santo na gumagabay at mapatnubay sa ating lahat. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.